起无影灼灼，何时春色入江河？无他，为顺水逐波。何故琴曲断离歌？无我天地间寂寞。心在穹苍断崖处静默。天北地战日月阴怀，何以得世间大自在？自心中无有惧怕，情深不藏，情真不换。万古千秋有梦与悔，何以理沧桑而明媚？自心中无有挣扎，扶风摇远，自如纵横。潇洒如梦，今后。Anong sinabi mo? Ang balita sa palasyo, bumubuti na raw ang lagay ng hari. Oras na upang humingi ng tulong sa dakilang manggagamot. Opo. Enjoy watching BitsTV.com. Bakit sa bawat araw, lalo itong tumitingkad? Bakit kailangan kong alisin ang sumpa na to? Sino ba ako? Pagbati po ng ministro. Kumusta ang mahal na hari? Mula ng paghirang sa bagong tagapagmana, mas pinaghigpitan ang pagbabantay sa palasyo ng hari. Sa ngayon, mas pinagbubuti ang pagbabantay sa kamahalan. Bukod sa hindi pagpapapasok ng iba, binabantayan din ang mga gamot at pagkain niya. Masinsin pong sinusuri ang mga ito. Napakaraming ginagawang pag-iingat ng pinunong siyang ngayon. Kahit ang sinaunang paraan ng pagtuklas ng lason, ginagamit niya. Ipinagutos niya ang bawat hakbang. Mahirap humanap ng pagkakataon. Marahil ang tingin niya sa kanyang sarili ay haligi ng bariyang ito. Pinagkakatiwalaan ka ng kamay. Inibita ko ang dakilang manggagamot. Oh. Magaling na manggagamot si Ginoong Zong. Naniniwala ko may babalik niya ang lakas ng mahal na hari. Salamat po nung ministro. Ngunit lubhang mapanganib ang kalagayan ngayon. Palagay ko, ang Ginoo lamang ang papayagang gumamot sa mahal na hari. Sana po maunawaan po ninyo. Opo, sasabihan ko na sila ngayon. Malaki ang nakataya sa paggamot sa hari. Ngunit bago muna ang lahat, may nais lang akong linawin. Sige lang, ano ba yon? Nais kong malaman kung nais nyo bang mabuhay ang hari o mamatay ngayong gabi.
Kilala mo ako agad? Oo naman. Bakit ka nandito? Kasi... hinahanap ko ang Shukunlin. Sumunod ka sa akin, halika. Narito ang Shukunlin. Malalaman ng batong yan kung nasaan ang Shukunlin. Kung tama ako sa hula ko, gano'n na nga. Ngunit hindi ko alam bakit. Hindi naging ganito ang pagtingkad ng bato noong unang malapit sa Shukunlin. Isa lang ang maaaring paliwanag. Nakatago rito ang Shukunlin. Tumatawag ito ng tulong? Ako na. Hindi kaya... Jambeye. May iba pang paraan. Sinong nagpadala sa'yo rito? Si Chichen na naman ba? Huwag mong kalimutan, sa akin ang kaharian ng Taiwan. Mabibigyan kita ng pagkilala at kahit kayamanan. May bibigay ko sa'yo anuman ang hilingin mo sa akin. Bakit tila nakita ko ng iyong mukha? Sino ba ang naaalala niyo sa mukha ko? Ang tagapagmana ng angkan ng Xuanyuan, Prinsipe. Wala kang karapatang banggitin ang pangalan niya. Labinlimang taon na. Ngunit wala pa rin nagbabago sa palasyong ito. Wala pa rin makatao dito. Buhay ka pa rin. At buhay ka pa rin. Kaya paano ako mamamatay? Papatayin mo ako? Tagapagmana ni Prinsipe Wenyi, babawiin ang lahat mula sa'yo.
Xiaoqi. Mag-iingat ka. Maaaring wala siya rito. Bakit naman? Kaugnay ni Xiaoqi ang Shu Kunlin. Kahit maangkin ang katawan niya ng Shu Kunlin, hindi siya malalagay sa panganib. Ngunit kung basta na lang natin puputulin ang ugnayan nilang dalawa, mapapahamak siya. Iligtas natin siya gamit ang Shu Kunlin. Sandali! May taglay itong banal at kasamaan. Hindi basta maaaring hawakan. Sa linlahi lang ng Zhan ang hindi masasaktan ng Shu Kunlin. Nandito ka rin? May bagyo. Kumusta ang kamahalan? Ginawa ko na ang makakaya ko. Anong ibig mo sabihin, Ginoong Song? Punong Ministro! Punong Ministro! Amo! Panauhin ko si Ginoong Song. Ano bang kailangan mo? Ang hari po ay... Ano nangyari sa hari? Ang sabi po mukhang malusog na siya at nakahinga ng maluwag. Mukha raw pong mas bumuti na ang lagay niya. Tungkulin ang manggagamot na magpagaling at magligtas. Kaya naman, malinis ang konsensya ko. Ginoong Song, bakit mo naman gagawin yan? Para yan sa'yo. At para na rin sa akin. Sino ka ba talaga? Tanungin mo siya. Hindi ko siya kilala. Ang binibining ito mula sa bundok ng Xuanyuan, ang mandirigmang lumaban sa Maharlika. Kahit ako na hindi niya kilala, karangalang makita siya. Hindi ba? Tila hindi ka naman nasaktan. Ano? Mabilis ka rin gumaling. Ngunit dito ang tama ko. Nahirapan akong gumaling. Ano bang ginagawa mo rito? Para iligtas kayo. Hindi ko kailangan na magliligtas. Prinsipe Lie, huwag akong pag-initan mo. Isang beses noon, nagkita na rin tayong dalawa. Sino ka ba talaga, ha? Malalaman mo rin sa tamang panahon. Subalit sa ngayon, umalis na muna tayo. Nandito ako upang bawiin ang akin. Bakit nakikialam ka? Kahit ilang libong taon na itong yaman ng angkan ng Zhan, hindi mo ito mahahawakan. Bakit hindi natin subukan? Tigilan niyo na yan! Nag-aalala ka sa akin. Ikaw ang mag-alala sa sarili mo. Chapeyen! Tumigil na kayo! Sumagot ka. Bakit hindi maaari? Nasa loob tayo ngayon ng mahika ni Chije. Pag kinuha niyo ang Shu Kunlin, lahat na nakikita niyo. Kayo, ako, maging siya. Magkakaroon ng mga pinsala. Amain, kababalita lang. Ang hari, patay na po siya. Ginawa ko na ang makakaya ko. Umayos na ang lagay ng hari, ngunit kung tadhana na niyang mamatay, wala na akong magagawa pa. Enjoy watching BitsTV.com. Mahabaging langit! Anong ibig ninyong sabihin at ginagawa niyo ito sa Taiwan? Kamahalan, dapat lamang akong mamatay sa pagpapabaya ko sa inyo! Pula ang buwan ngayong gabi. Maaaring hindi bumuhos ang ulan.
Kung ayaw niyong maniwala sa sinasabi ko sa inyo, subukan niyong kunin ang Shukunlin. Kailan mababawi ito? Sa pagkakaalam ko, kapag nagamit ang Shukunlin, mauugnay ito sa laman at sa lamang loob. Tama ba? Tama. Mga 3 araw pa. Gagamitin ni Chizhen ang Shukunlin matapos ang 3 araw. Kapag ginamit sa ibang bagay ang Shukunlin, maililigtas si Xiaoqi. Paano mo nalaman ang mga bagay na yan? Hindi ko nasasabihin. Ang dapat mo lang malaman, hindi mo ito maaaring galawin ngayon. Nagtitipon dito ang mga kawal niya. Alis na. Baka mapansin kayo ng bantay. Sige. Paniniwalaan kita sa ngayon. Tama. Pagkasinungalingan ulit to, humanda ka sa akin. Oo ba? Tayo na. Shukunlin bilang hudyat at dugo ng isang Xuanyuan bilang pain. Maghain ka sa langit at lupa at mapapasayo ang kapangyarihan ng tubig tulad ng salinlahi ng maharlikang angka ng Xuanyuan.
ginagamit lang ito sa damit ng hari. Naniniwala na ako ngayong nakita ko na. Amain, natupad na ang hiling mo sa Changyuan. Dumating na ang hinihintay kong araw. Naayos na ba ang lahat sa Taiwan? Tulad ng utos niyo, may mga bantay sa mga daluyan ng tubig. Nasabihan ko na ang mga nakatakdang bantay. Huwag kayong mag-alala. Tandaan mo, lahat ng sakripisyo ko ay para sa araw na ito. Amain, ano nang gagawin natin ngayon sa Shukunlin? Bakit natin isusuko ang ganong kahalagang bagay sa iba? Hayaan mong kainin nun ang binatang bihag natin. Balang araw, magagamit yung muli. Opo. Mukhang hindi nagsisinungaling sa Xuan Yuanmin. Nandito nga sa lugar na to si Xiaoqi. Baka may makita akong tanda, lugar na binabantayan. Binibining, Faye. May inilipat daw na bihag dito, mula sa bundok ng Xuanyuan. Binibini, wala po akong alam dyan. Tabirian,
Papasok ako. Hindi po maaari. Utos po ng punong ministro. Nagmula po sa batalyong Pandigmayan. Wala pong Bisayan dito. Ayaw ko naman kayong pahirapan. Ngunit mahalagang makapasok ako riyan. Kailangan ko ang aliping yun. Pag nagmatigas ka pa rin at hindi ako pinapasok, buhay mo ang magiging kabayaran kapag naudlot ang mahalagang bagay na gagawin ko. Pakiusap po! Peiwan! Peiwan, bakit ka nandito? Huwag daw po kaming magpapasok ng sino man dito. Tahimik! Huwag na makulit. Kung sinabi na ni Tio, maaaring may mahalagang bihag na nasa loob. Umuwi na tayo. Ayaw mo pang malaman kung sinong nakapiit dito? Ano sinasabi mo? Kakilala mo ang bihag na nasa loob ng piitan ngayon. Hindi maaari. Paano magiging siya yun? Hindi maaari? Bakit hindi maaari? Hindi maaaring madakip siya ni Tio? Hanggang ngayon ba naman? Ang babae pa rin yun ang iniisip mo? Siya pa rin ang nasa isip mo, di ba? Gaano kalaki ba ang hinigit niya sa akin? O sige. Kung ganon, kailangan ko talaga makapasok. Tama na, Peiwan! Binibini! Sinong pipigil? Sinong maglalakas loob? Gusto niyo magpakamatay ako? Oo na, oo na. Sige, huwag ka na magalit. Sasama ako papasok. Nagluluksa kami. At nagawa mo pang gumawa ng ganitong palabas. Nandito ba sila upang ipagbunyi ang gagawin nating seremonya? Ang talo ng Changyuan agad dumaloy pagkamatay ng hari. Isang araw lang ang nagdaan at mabilis lang tumatalo ang tubig. Tama. Kapag hinayaan natin magdikit ang tubig, lulunurin ito ang buong kaharian ng Taiwan. Pakiusap pinunong siya. Padaliin niyo na ang prinsipe na umupo sa trono ng hari. Wala ba rito, prinsipe? Hindi mo ba alam kung saan pumunta ang prinsipe? Nakapagtataka. Lahat ng may tungkuling narito, batid na nasa tahanan mo, prinsipe. Pinunong siya. Nasaan ba talaga ang kamahalan? Nasaan ang prinsipe? Wala mo Ang lakas sa loob mong tanungin ako! Ako dapat na nagsasabi niyan. Kapag mayroong masamang nangyari sa ating mahal na prinsipe, aakuin mo ba kasalanan? maaari ito. Ano gagawin natin? Nasaan ba ang prinsipe? Nasira ng harang. Babahayin na ang lugar na ito maging ang buong kaharian ng Taiwan. Kapag hindi nakasunod ng tubig, lahat tayo dito ay mamamatay! Walang ibang makakapagpasunod sa tubig! Pinunong siya. Sagutin mo ako. Tapatin mo na kami. Dadating ba ang tagapagmana? Biglang naglaho ang prinsipe kagabi. Sa tingin ko ay alam mo kung nasaan siya ngayon! Ano, nawawala siya? Pinunong siya. Sa gitna ng ganitong pagsubok, ay sa akin mo isisisi ang pagkawala ng prinsipe. Ano ba gusto mong palabasin? Ako? Ikaw nga. Anong... Nawawala ang tagapagmana. Para sa kapakanan ng lahat, kailangan humingi tayo ng tulong sa kaharian ng Tianchuan upang mapahupa ang nangyayaring ito. Sa oras na mangialam ang imperyo, ayon sa alituntunin ng 5 kaharian, mawawala ang trono sa angkan na Shuai
matitiyak kong bahagi ito ng kanyang balak. Isa lamang yang paninira! Punong Ministro, may paraan ba kayo upang iligtas kami? Oo! May paraan ako! May paraan daw siya. Ililigtas ko kayo. Kaya lamang. Punong Ministro, iligtas mo kami! Punong Ministro, iligtas mo kami! Iligtas mo ang Taiwan! Sa ngalan ng Taiwan at ilang daang taon ng kapangyarihan, handa kong pasanin ang hirap ng masamang pangalan at tawaging mapanghangad na tao. Paano mapapasunod ng punong ministro ang tubig? Ha? Kaya ko! Paano nangyari yun? Paano nangyari yun? Sino mang tao ang makapagpasunod ng tubig ay siya ko karanahang hari. Yun ang alituntunin. Magiging hari ang tagapagligtas. Pasunurin niyo ang tubig, punong ministro! Pasunurin niyo ang tubig, punong ministro, at kayo magiging hari. Pasunurin niyo ang tubig, punong ministro, at kayo magiging hari! Xiaoqi? Pinunong yan. Tulong. Sabi ko na, hindi maaaring si Puyaw to. Masaya ka ba na hindi si Puyaw ang naging bihag ni Tio? Tulong. Tulong. Sumagot ka. Nasaan ang tampalasang Puyaw na yon? Tulungan niyo ako. Tulong ba? O, sige. Biglang naglaho na parang bula si Puyaw sa pook ng mga alipin. Nakatakas siya sa mga kamay ko. Sabihin mo, lihim ba kayong bumuo ng balak at naghanap ng magiging kuta? Pinunong yan. Tulong. Tingnan mo siya. Nakakatakot siya. Mukhang wala siyang nalalaman. Lumabas na tayo rito. Tingnan mo nga kung gaano siya kababa. Katulad lang din siya ng masamang babaeng kasama niya. Pinunong yan. Tulungan mo ako. Naaawa ka ba sa kanya? Nahahabag ka ba sa aliping tulad niya? Sagot. Isa lang siyang walang kwentang nilalang. Nais mo siyang iligtas? Pinunong yan. Tingnan mo siya. Kaawa-awa. Iligtas natin siya. O sige. Hintayin natin si Puyaw na iligtas siya. Kunin niyo siya. Apo!
Enjoy watching BitsTV.com. Tumigil na ang tubig. Tagumpay. Napasunod ko nga ang tubig.又怎能叫我一步三回头？为爱愁，为恨求，为情把魂魄都丢掉。要我爱的那个爱我，只要那一个爱我。你用什么换这一爱难求？若无病，若永无苍老。又怎叫花火孤身助心斗？为人守，为心留，为梦把运气都赶跑。要我美得多，他魂魄一直在他心里闪烁。有道说，此生所求不过翻云覆雨厮守。若不得，执念悬心，眉头紧锁。有道说，来世若求，唯愿寒蝉仗马参透。梦为星球，赐我爱愁，半生着落，着落。有道说，此生所求不过翻云覆雨厮守。求若不得，执念悬心，眉头紧锁。有道说，来世若求，唯愿寒蝉仗马参透。梦为星球，